Muling nagpakitang gilas ang ating pambato na si Kai Sotto kontra sa kupunan ng FE Nagoya, and so far maganda naman yung naging laban. Natakot si Coach Aoki Taketo sa dalawang foul ni Kai Sotto dito sa first quarter ng game, which is nag-lead kaya hindi na nakahabol at natambakan ang Yokohama dito sa second half. Bago tayo magpatuloy, please don't forget to like and subscribe and pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Nasa first 5 ang ating pambato mga kaibigan, na tulad ng ating sinasabi, ganito yung sistema ni Coach, no? Ay talagang natatakot or nag-iingat po si Coach Taketo sa foul ni Kai Sotto. Maganda so far yung first quarter, which is si Kai Sotto pa nga ang first 2 points po, pero may dalawang foul din siya dito sa early ng first quarter, which is under 6 minutes. Sinilabas po agad siya ni Coach para nga po mareserba, no? Mamaya kasi magsunod-sunod yung foul na pag-iinitan kasi si Kai, konting tapik, ang bilis tawagan ng foul. Balibhasa kasi matangkad si Kai Sotto, napakabilis masilip ng referee. So yung end of first quarter, dito po nakalamang naman ng 2 points etong Yokohama. 22 lamang yung FE Nagoya, 24 yung Yokohama. So sa second quarter wala pong appearance si Kai Sotto mga kaibigan, so walang dumidepensa. So napakalinaw yung pagkatalo po ng Yokohama ay dahil sa kinulang sa depensa dito sa second quarter. So bakit hindi pinasok? Kasi nga naman ang akala po ni Coach Aoki Taketo ay kakayanin po ng mga player niya na walang Kai Sotto sa loob, no? Or hindi mapapaliit yung kalamangan. So walang Kai Sotto, nagtapos yung second quarter, eto namang Nagoya FE ang nakalamang, which is 38 points sila, 32 yung Yokohama, 6 points yung naging lamang. Yun po yung puntos na walang Kai Sotto sa loob, no? Pagdating ng third quarter mga kaibigan, pinasok na si Kai Sotto, which is nakita natin ang iba yung impact talaga. May Kai Sotto sa loob, no? Talaga nakahabol, may tabla pa ng Yokohama yung score dito sa FE Nagoya, pero nakita natin bago magtapos po yung third quarter ng game, medyo nahirapan na, no? Nahirapan po dumipensa itong ating pambato na si Kai Sotto. Yung mga pasa ni Yuki hindi rin nagiging effective. Tila na pag-aralan din nila yung Yuki at Kai Sotto tandem na yun lagi yung nangyayari, no? Hindi na po yung naagapan pa ni Coach Taketo, which is nagtuloy-tuloy yung score, no? Itong FE Nagoya. But so far maganda yung performance si Kai Sotto. Yung depensa napakalakas pa rin po. Dalawa pa nga yung binututan niya dito sa mga player ng FE Nagoya, which is talagang kahanga-hanga at hindi yun mapipigilan. Magandang highlights na po yun sa ating pambato. So hindi na kayang mahabol kahit malakas yung depensang binibitawan ni Kai Sotto. Si Kai Sotto kahit may 2 fouls na dito sa first half ng game, hindi siya naiilang kumilos. Natatakot si Coach Taketo kasi mamaya ma-foul out si Kai Sotto, which is hindi naman na-foul out, no? Kapag mainit po kasi ang mata ng referee kay Kai, doon na po hindi pinapasok ni Coach Taketo. Limited time lang din meron si Kai Sotto ngayon dahil nga sa foul na yan. So sa fourth quarter ng game, dito naging very intense at crucial yung laban. Nakita nyo kung paano naghahabol etong Yokohama na almost 10 points pa nga bago matapos yung laban po sa fourth quarter, at pilit hinahabol po yun ng Yokohama Bay Corsair. So ang pagkukulang po dito mga kaibigan, yung naging takot, hindi nag-take ng risk itong si Coach Aoki Taketo na ipasok si Kai Sotto sa second quarter ng game dahil nga po sa kanyang dalawang foul na na-commit doon sa first quarter. So sa mga susunod na laban, siyempre alam na ni Coach Taketo ang gagawin. Walag tayo mawala ng pag-asa dahil hindi pa naman laglag sa playoffs ang Yokohama. May pagkakataon pa, may laban pa po sila sa March 30 and 31. Hopefully ito na yung pagbawi nila, no? Back to back game po yun. Please mga kaibigan, don't forget and pasuporta naman po ng ating YouTube